next week na yung Taiwan tip to tip dito sa YouTube. Pero bago kayo makasama dito sa Taiwan, papakita ko muna kung ano yung mga dinala ko para sa bike tour na to at kung paano ako nag-empake. So yung susunod na video ay sinut ko bago kami umalis ng Taiwan para mas fresh sa akin na i-discuss sa inyo kung ano yung mga dinala ko at kung paano ako nag-prepare at kung ano pa yung mga technical na usapin dito sa bike ride. Ito, panoorin nyo. Para sa segment na to, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga i-empake ko para sa upcoming tour namin dito sa Taiwan. So yung mga gamit ko ay nakakategorize siya as ID cards, filming gear, cables and power supply, clothes, toiletries, bike tools at miscellaneous. So ito, papakita ko sa inyo kung paano natin siya i-empake. So para sa ating ID cards, meron akong dalang passport, di pwede mawala yan. Tapos next, meron tayong mga card. Hindi tayo masyado magdadala ng cash dahil nung huling punta namin sa Taiwan, tumatanggap naman sila ng mga GCash, mga BDO na card. So hindi na rin tayo nagpapalit dito, wala tayong dalang NTD or yung pera ng Taiwan. Doon na rin tayo mag-withdraw. So meron namang mga ATM doon at mas mababa yung palitan. And then syempre yan, wallet. Para sa ating filming gear, syempre hindi mawawala yung DJI. Itong hawak ko. Hindi natin may kikwento yung mga mangyayari sa Taiwan kung hindi natin dala itong DJI Action 5. And then syempre, meron tayong battery. And then meron tayong mga SD card, mga micro SD card yung kailangan natin. Itong mga 64 gig, hindi ko alam, baka magamit ni Gilson. And then meron tayong dalawang SSD na 1 terabyte. Diyan natin i-store lahat ng mga masushoot natin. Every night dapat mag-dump tayo ng files from SD card papunta dito sa SSD. So bakit SSD yung binili ko? Kasi yung SSD, less moving parts siya sa loob. Wala siyang umiikot na disk. Kaya pwede siyang pang tagtagan, pwede siyang baragan. At mas mabilis siya. And then, for this trip, nagdadala din tayo ng DJI mic. Ngayon lang ako magdadala ng mic sa bike tour na abroad. Last time kasi nire-recta ko dito sa DJI. Ito yung tsura nyo. And then, ito, meron tayong iPad. Ito yung gagamitin nating dock kasi wala akong dalang laptop. Pwede rin naman sa phone. Pero hindi siya kasing reliable nung UI nung iPad. So baling mangyayari, gamit ito, meron din tayong dalang dongle. Ang mangyayari, sasaksak natin tong dongle dito and then ikakabit natin tong mga SSD at yung memory cards. Ito yung magiging parang UI natin kung paano natin i-dump yung mga files papunta dito. Dati, wala akong ganito. Nagre-rely lang ako sa hard drive na merong wifi. Medyo outdated rin yung technology nun, wala siyang app. Yun yung dahilan bakit mayroong mga na-delete na file nung nag-season 1 kami. And then lipat tayo sa ating mga power supply and cables. Meron akong dalang extension cord na may 3 outlet. Just in case, magdala rin kayo nito, yung adapter. Kailangan nyo to kasi marami kami. Most likely, gagamit din sila ng outlet nila. So para hindi kayo nag-aagawan sa outlet, magdala kayo ng sarili yung extension cord. And then syempre, kable Type-C. And then yung wall adapter. Ito pang charge natin to ng mga cellphone, ng DJI. And then meron tayong power bank. Okay, next naman ay yung mga damit na dadalhin natin sa Taiwan. Damit and helmet at sapatos. So umpisa natin dito sa mga bib na meron ako. 3 dito doon. Cargo bib, maraming pwedeng ilagay ng mga gamit dyan. Maraming bulsa yan. And then syempre, helmet. And then meron tayong mga dry fit na damit, 1, 2, 3, 4. Tapos isang cotton na damit. Panglabas pag di nagbabike ko sakali mang malamig. Cycling shoes na merong cleats attachment. Meron akong 2 pares ng medyas. Meron akong gloves. Minsan pag malamig, yung daliri mo yung unang masasaktan kapag nakaganyan ka sa bike tapos hinahangin. And then meron akong cycling cap para hindi masunog yung bumbunan ko. Ito hindi ko alam kung dadalhin ko ba to eh. Ito ay heat tech. Hindi na ako magdadala ng jacket eh. So in case na maging malamig, meron akong heat tech. 2 boxer shorts. Yan ay underwear. And then meron akong rain jacket. Lastly, itong dry bag.
Dito ko ilalagay yung mga ibang damit at ibang mga gadget na hindi pwedeng mabasa kapag nagra-ride. Pinag-iisipan ko kung dyan ko ba ilalagay yung iPad eh. So ayan yung mga dadalhin natin na kadamitans. And then next ay meron tayong mga toiletries. Siyempre merong sabon, merong panlinis ng salamin, toothpaste, ganyan, toothbrush, deodorant, sabon na nanenok natin sa mga hotel, yung mga hindi nauubos na libreng sabon. And then ito yung isa sa pinakamahalaga. Kailangan magdala kayo ng wet wipes kasi bike touring to. Hindi nyo masasabi kung kailan makakahanap ng banyo. Dapat lagi kayong ready. Dapat para kayong komando. Yan, wet wipes galing pa to sa 7-Eleven sa Japan. Hindi ko nagagamit pa, buti na lang. Ito, budol to sa akin ni Father Bad. Tawag dito ay chamois. Ano babasa dito? Anti-chafe cream. So para hindi kayo magkaroon ng paltos sa mga singit-singitan ninyo kasi malayo yung ibabike natin eh. From tip to tip. Ang nagagawa nito, papadulasin niya yung mga singit-singit ng groin area ninyo para kahit nagra-rub, hindi masakit sa pakiramdam. Dudulas lang siya. Pero hindi natin to dadalhin. Ililipat natin siya dito sa mga maliliit na container. Pupunuin natin yung 3 ganto siguro. Sasalin natin sila dito. Ang consistency niya, para siyang mayonnaise. Tignan nyo. Tatry nating punuin. Taktak natin. And then, buhos ulit. Meron na bibili nito na tingi. 70 pesos yung isang sachet. Kaya lang, hindi siya resealable. Alam ko nga plano pa bigyan ni Father Bad nito pero wag na. Masyado ng malaki utang na loob natin sa kanya. Meron na tayong isang bote. Pag nakita to ng mga kasama natin, sabihin lang nila, ay, grabe ka naman, napaka-sosyalin mo naman. Ano yan, papahid mo sa ulo mo para di masunog yung noo mo. Kalbo ka kasi. Doon sa mga nagtataka kung ano yung consistency niya. Papakita ko sa inyo. Para siyang lotion lang. Kapag in-apply nyo siya sa inyong kasingit-singitan, ayan, pag ginanyan nyo, kunyari, in-spread out. Pag palagay natin ito yung singit nyo, hindi ko napapakita yung singit ko, baka ma-demonetize habang pumipedal kayo, nagkakaroon ng friction. Pero dahil may madulas na liquid, malilesen niya yung friction. Hindi kayo magkakaroon ng chafing, hindi kayo magkakaroon ng paltos. Sabi nila, ito ay water-based. Kapag umulan, baka kailangan nyo mag-reapply ulit. Ang hindi ko lang alam kung kamusta siya kapag kumapit na doon sa foam ng bib ninyo. Mahirap ba labhan? Tingin ko ginawa naman siya para sa ganung purpose eh. So baka madali lang siyang matanggal. Limutan kong sabihin. Baka sabihin nyo, hindi ako nagdala ng deodorant. Maasim ako all throughout the ride. Meron tayong dalang deodorant. Rexona Lime Cool. Rexona, baka naman. Para alam ng mga viewers natin na di ako amoy biker. And then dadako naman tayo sa mga bike tools at attachments na mga ilalagay natin sa ating bike. So unang-una sa lahat, ito yung napanood nyo kay Budol Body, pack gear, saddle bag. Gawang Cebu ata ito eh, hindi ko sure pero local yan, pack gear. Tapos yun, nandun na sa loob yung dry bag. And then ito ay Rinco bag. Hindi natin alam kung kailan natin magagamit pero dalhin na lang natin. Tapos ito, meron akong rack. Mabigat to, nakakainis nga mga 1 kilo siguro yan. Diyan ko ilalagay yung mga isa pang dry bag. Tsaka baka pag nagra-ride na, diyan ko rin ipapatong yung iPad. At yung isa pang sapatos siguro or sandals. Tapos ito meron akong feed bag, lalagyan ng tubig. And then ito, tape. Tape natin yung makukulit para pag nag-i-empake na pauwi, kailangan natin yan. Multi-tool syempre. Rock Bros. Nabili ko to sa Bikezilla. Tapos itong loob nito, meron siya yung mga bacon. Yung pangtapal ng mga tubeless tires. And then meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. 5 na set ng mga valve extender dahil malalim yung rim natin. Tayo ay naka 45mm ata na deep na rim. So, mahirap humanap ng mga valve na aabot dun sa labas nung 45mm na rim. Kaya kailangan mo ng valve extender. And then ito, mga tornilyo para sa rack. Tapos meron akong mga converter ng bomba.
Ito ay para dun sa click valve. Ito naman ay para dun sa Presta. Tapos ito yung gamit kong electronic pump, Rock Bros. Type C siya. Charge siguro mga up to 2 full pump ng gulong from 0 PSI to 30. Then meron tayong tatlong interior. Then meron tayong yabe. Kailangan natin to para i-attach itong rack. Tapos meron tayong tire lever. Ito, kailangan mo yan kapag na-flatan ka. Pag maglalagay ka ng interior, kailangan mo to. Dahil pag wala ka nito, mahirap tanggalin yung goma dun sa rims. And then, meron ako nito. Ito ay mga samot-saring patch kit, mga valve core na extra. Meron ding glue. And then, syempre, bike lights. Ito ay nabili ko sa Shopee. Gasiron. Mga type C na rin yung nag-upgrade na ako, bumili ako ng mga type C na ilaw para isang kable na lang kailangan. And then ito, pump ng click valve. Para doon sa mga nagtatanong ano yung click valve, yun yung bagong klase ng valve core. So mas high flow yung hangin, mas madaling bombahan. Pero hindi lahat nakaganon, so kailangan mo magdala ng sarili mong pump at sarili mong mga converter. And then syempre meron tayong brake pad na bago, ever na maubos man. Meron tayong chain link para pag sakaling maputulan kayo ng kadena, importante yan. And then ito, mga velcro tsaka mga zip tie, importante din yan kapag may mga nasira bigla, kunyari naputulan kayo ng rayos, pwede nyong i-secure muna habang hindi pa natatanggal. And then syempre ito, importante ito para sa mga nagbabike touring, bike packing, voiless straps, mga goma yan na pang secure. And then meron tayong dalang chain loop. And then ito, mga bubble wrap. Ipit na yung tiyan ko. Baka kailanganin natin for packing. Siguro magagamit ko yan sa iPad. To ziplock na bags. Parang sakaling umulan, dito natin lalagay mga bawal mabasa. And then lastly, meron tayong mga miscellaneous na gamit. Gaya nito. And then syempre finally, hindi matutuloy ang bike touring kung wala kayong dalang bike. Kaya ito yung dala ko, ang aking Manny L. Peblito. Gamit ko yan since ever nag-bike touring abroad. Pero ngayon naka-drop bar na. So papasok natin siya sa kahon. Tara, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako para namang may magagawa kayo no? Ang galing hindi ko na kailangan tanggalin yung rear wheel. Pag ganyan, hindi mo na kailangan tanggalin yung RD dun sa hanger. Kasi yung gulong na mismo yung nakatukod sa ground. So tinanggal ko lang yung saddle, tapos dito yung gulong, dito yung rack. Tinanggal ko rin yung handlebar. Nakasabit siya dyan. Tapos gawin nyo, palamanan nyo ng something yung mga brake pads. Pag na-press man yung lever, hindi siya masastuck dun sa magkadikit yung pads. Hindi nyo na kailangan i-pry open. Helmet, sapatos, extension cord yan, dapat nasa yan, check-in. After nun, try nating kiluhin kung gaano kabigat. Ang goal ko is below 20 kasi ganun kabigat yung bike ko nung unang Japan namin. Okay. Yung bike ko ay 24. Sakto. 24 kilograms. Tapos idadagdag ko na rin na na-mention ni Gilson noong nag-watch party kami na ang maximum sports equipment weight para sa Cebu Pacific ay 20 kilograms. Tapos sa AirAsia naman 32 kg. Tapos tungkol naman dun sa bike box, kailangan nyong humingi or bumili dito sa Pilipinas bago kayo umalis. Tapos kailangan nyo ring makahingi dun if ever man plano nyong iwanan yung bike box na dala nyo nung papunta. Kasi hindi naman lahat merong means na dalhin yung bike box nila. So ayun, kailangan nyong humingi dun mismo sa Taiwan. Kailangan nyong dumiskarte. Kung close kayo ni Orville, sabihin mo akin na lang yung 290 na frame. Orville, bigay mo na dito kay Higad yung At hindi nyo rin pala kailangan mag-apply ng visa kapag pupunta kayo sa Taiwan. Visa free siya para sa mga Pilipino.
Kung meron mga importanteng bagay na nalimutan kong sabihin, pwede nyo i-comment down below. Sasagutin ko yung mga tanong nyo. Or sali kayo dun sa Facebook group namin na Team Monday. Doon pwede kayo magtanong. Sasagutin namin lahat yan. At doon din kami nag-a-announce ng mga merch na darating gaya nito. Ito ay Taiwan Tip to Tip Cup. Limited edition lang yan. Collaboration yan with Courier. Check nyo sila. Gumagawa sila ng mga magagandang outdoor apparel, mga shorts, mga top na pang outdoor. And then ito, dry fit na long sleeve. Galing naman to kay GoFar. Nakipag-collaborate kami sa kanila. Alam ko limited edition din to eh. Merong white and black versions nito. Meron ding short sleeves. So ayun, check nyo yung mga page nila. Yung links ay nasa description dito sa baba. Pwede kayong order sa kanila. Ito, pwede kayong order sa akin. PM nyo lang ako. At ayun nga, next week na ipapalabas itong Taiwan Tip to Tip June 1, 2026. Huwag nyo intindihin yung na-post ko no isang linggo na 2056. 30 years, paano yun? Kaya yun, mag-subscribe kayo dito sa aking YouTube para mapanood nyo weekly yung mga mangyayari dito sa naging bike tour namin sa Taiwan nitong taong 2026. Okay?